Hello guys, today mag-unbox ulit tayo ng another product o another package from Shopee. Tuloy na buksan ko na ito kanina pero nakalimutan kong videohan, so itutuloy ko yung continuation. So ito yun. Okay. So as you can see, ito ay isang PTC camera at ang brand nito ay Tenbeo. At kung ating bubusisiin na maigi, ang pinaka exact model niya is Tenbeo Tebo-BL12U. So 12U stands for 12 times zoom at ito ay pwedeng USB. Pero may ano rin yata ito. So tingnan natin kung anong meron sa loob nito. So foam, warranty, certificate. Okay. So I believe ito yung kanyang mounting plate na ilalagay sa wall. Bakal siya, bakal matibay. Some manual. So puro English to. So okay, walang Chinese. So ito yung mga kahon narito sa loob. Buksan natin to, anong meron dito. Right. So sa loob niya yung may remote control. And I think ito yung niya, USB cable para i-connect sa computer or sa anumang video encoder. So meron pang-lock itong niya. So Type-C ito and USB-A. Okay, so yun yung laman ng isang box. Tingnan natin kung ano yung laman nitong box na ito. Okay, ito ang power adapter. At meron siyang tacks and screw. Gagamitin to sa pagkabit ng mounting plate. And sabi muna natin to. At ito nga yung nakukubera siya ng isang protective styrofoam. Parang ano to? Hindi naman siya foam. Malambot eh. Styrofoam. Okay. Tapos ito yung kanyang pinaka-camera. Aircon na. Siguro ba't bitin natin ito? Oops, huwag na malaglag. And then, sa loob, wala na. So, maganda yung niya, protective foam niya. Nagbabounce. Okay. Tabi natin to. So, isiin natin yung kanyang. Okay, so ito yung kanyang pinaka-camera. Camera niya ay Tenbeo. Tingnan natin yung likod niya kung ano meron. So sa likod, ang kanyang connections ay meron itong 12 volts DC, RS 485 para dito sa sa connection ng power supply. Ito rin RS 232. Tapos meron siyang Type-C USB. I believe this is the data connection sa sa computer. And meron siyang HDMI din to connect to computer or to any video encoder, switcher. Tapos meron siyang RJ45 port for LAN connection. So ayon sa manual, ito ay PoE. Ibig sabihin, power over Ethernet. Pwedeng i-powered na doon sa LAN connection niya. As long as yung
router na gagamitin o switch ay supported yung niya, PoE. Rubber cover. Tapos sa ilalim, tingnan natin kung ano meron sa ilalim. Okay. So meron siyang 1/4 inch thread para sa tripod mounting at doon na rin sa sa kanyang metal mounting plate. So aside from that, wala na. Meron siyang isang side lang na support pillar. Yung sa iba kasi dalawa, kabilaan. At saka dito sa kabila, dito. Pero itong model na to, isang side lang. Okay, so ngayon naman, subukan natin siyang i-operate. O kailangan natin yung kanyang power adapter. So as usual, meron siyang alambre na pantali para sa kanyang mga wire o cables para hindi siya sasabog-sabog, kalat-kalat. Okay, so ito yung kanyang power connector para dito sa kanyang power brakes. Okay. And then, sasaksak natin sa kanya. Pero bago yan, alisin natin ito. Oops. Cover foam protection para hindi siya basta-basta malaglag doon. Connect natin sa DC power in. And then, saksak natin sa power outlet. Okay, as soon as ma-power up na siya, mag-i-initiate siya at iikot-ikot yan para i-test yung kanyang mga axis para ma-sure na siya ay gumagana. So, gumagana siya. Ngayon, testingin natin yung kanyang remote control. So, kailangan natin ng AAA battery. 2 pirasong AAA battery. So, pwede siyang power off at i-power on dito. At meron din siyang reset. So, kung sakali mang gusto mo siyang ibalik sa initial setup niya o initial position niya, yung kanyang reset. So, ito yung kanyang joystick, up, left, right, down. Tapos marami siyang mga button dito at saka mga numbers na ito ay siguro sa preset ito kung ano yung gusto mong posisyon, i-store mo dito sa mga number na ito nang sa ganun ay hindi mo na siya mano-manong i-move. Tapos meron din ditong iba-ibang mga button sa mga iba't ibang function, gagaya ng menu, okay, go back, zoom slow, zoom fast, left right set, auto, manual, far, near, bright plus, bright minus, mirror, image mode. So marami. Subukan natin yung joystick niya. Okay, so alright. Down, up, left, right. Subukan natin yung preset niya. For example, ay lalagay ko sa pinaka-center at ito yung pinaka-normal position niya kung saan kapag nag-start yung recording or video footage ay magiging siya. So, ayon sa manual, kailangan mo lang ipindutin yung preset and then mag-store ka ng number. Okay, so sa number 1 ko siya i-store. So, kailangan mo nang i-position yung camera. Halimbawa ito. So, ito yung pinaka niya. Left position. Tapos, pindutin natin yung preset. And then, i-store natin sa number 2. So, subukan natin gumagana yung mga preset niya.
Pindutin natin yung number 1. Okay, number 2. Gumagana siya. So, magdagdag tayo ng another preset. So, gawin natin dito sa bandang kanan naman. Tapos, preset. Tapos, 3. I-replay natin yung kanya mga preset. 1, 2, 3. 1. Okay. So, gumagana siya. So, yun muna guys ang ating gagawin sa araw na ito. Unboxing and initial testing. So, susunod na video natin is testing natin yung kanyang video quality. Mag-ano tayo, take tayo ng mga video footage. Okay, thank you guys for watching. See you next time.